Eto mga kabayan, kakapasok lang na balita, naglabas ng sabina ang National Bureau of Investigation o NBI laban sa 18 umano'y dating Marines na nag-akusa sa ilang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno na tumanggap umano ng maleta, bag o paper bag na puno ng pera. Ayon kay Melvin Matibag, direktor ng NBI, inilabas ang mga sabina noong Huwebes, March 5 bilang bahagi ng pagpapatuloy na investigasyon sa naturang mga aligasyon. We were deputized by the Ombudsman to investigate, pahayag ni Matibag, na tumutukoy sa utos ng Office of the Ombudsman na magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa kaso. Inamin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na matagal na siyang nakipag-ugnayan sa mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Trillanes, mula pa noong 2017 ay nakikipagkita na siya sa mga opisyal ng ICC upang tumulong sa pagkalap ng ebidensya at mga testigo na may kaugnayan sa investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nilinaw ng senador na hindi ito nangangahulugang tumanggap siya ng $1 milyong upang pondohan ang operasyon ng ICC sa Pilipinas. Ito, kahit aminin ko na totoong nagsundo sila, naghatid sila, nagsundo sila mga testigo sa mga meeting, hindi ibig sabihin nun na totoo yung $2 million na inaakusa nila sa akin. Araw ng Huwebes, formal nang nagsampa ng reklamo si Trillanes sa Department of Justice laban kay Attorney Levito Baligod at mahigit 20 iba pang respondents. Kabilang sa mga kinasuhan ng mga individual na ipinakilalang 18 dating miyembro umano ng Philippine Marines, pati na sina dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy, Mary Catherine Binag, Mike Defensor at dating broadcaster na si Jay Sonsa. Ayon kay Trillanes, nagsimula ang kontrobersya matapos ang isang press conference noong Pebrero 24 sa Club Filipino sa San Juan, kung saan iniharap umano ni Baligod ang grupo ng mga sinasabing ex-Marines. Samantala, iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na mananatiling patas ang kanyang tanggapan sa paghawak ng kontrobersyal na apidabit ng 18 nagpakilalang dating Marines, kahit na nabanggit ang kanyang pangalan sa mga aligasyon na may kaugnayan sa umano'y pagpupondo sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ang naturang apidabit ay naglalaman ng mga paratang tungkol sa umano'y pagdadala ng pera sa pamamagitan ng maleta, bag o paper bag na iniuugnay sa ilang personalidad at sa umano'y pagsuporta sa investigasyon ng ICC kaugnay ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Sa apidabit ng grupo, nabanggit ang pangalan ni Remulla kaugnay ng umano'y pakikipagpulong sa mga ICC investigators at ang mga aligasyon na may $2 million na suhol na di umano'y ipinadaan kay dating Senator Antonio Trillanes, isang paratang na mariing itinanggi ng dating senador. Sa kabila nito, sinabi ni Remulla na hindi niya hahayaang maapektuhan ng mga aligasyon ang pagiging patas ng kanyang tanggapan sa paghawak ng issue. No, we're validating first identities. Okay. Siyempre, dapat alam natin kung sino-sino itong mga tao. Kasi the 18 Marines were supposed to be for parang political effect. But not all of them are Marines or not all of them are in the active service. And many of them were dishonorably discharged. Alam na namin yun as far as we're concerned now. Na marami ron discharged and there's many of them even have had murder cases. Ilan yun? May murder? I think 6 of them. Oh. So sa 18, walang masasabi kumbaga legit or... Hindi ko alam. I cannot... Sa sinasabi ko lang, may mga findings kami. Nauna nang inamin ni Remulla na nagkaroon siya ng pagpupulong sa mga ICC investigators noong siya pa ang sekretary ng Justice, ngunit nilinaw niyang ang naturang pakikipag-ugnayan ay may kinalaman lamang sa proteksyon ng mga Pilipinong testigo na maaaring tumistigo sa ICC. Ayon sa kanya, ang layunin ng naturang pag-uusap ay tiyakin ang kaligtasan ng mga testigo at hindi upang makialam sa anumang investigasyon.
Samantala, patuloy ang pag-validate ng mga otoridad sa pagkakakilanlan at mga pahayag ng 18 nagpakilalang dating sundalo, kabilang ang pagsusuri ng National Bureau of Investigation o NBI sa kanilang mga affidavit. Sa ngayon, wala pang pinal na konklusyon ang mga otoridad habang sinusuri ang mga aligasyon na naging sentro ng isa sa mga pinakamainit na isyong politikal sa bansa nitong mga nakaraang araw. Kayo ba, sir, meron din ba kayo dun? Hindi. Sa akin, totoo yun eh. Kaya lang, yung 18 present sa labas ng bahay ko, it wasn't true. It's not true. Kaya nga sinasabi ko, kung wala sila yung 18 doon sa labas ng bahay namin, anong sinasabi nila? Na lahat sila alam nila. Eh, alam ko doon, tatlo lang yung nakabantay ron sa mga ICC doon. So, yung mga owners attached doon sa affidavit, would that suffice? Yung mga maleta daw, di umano na nila. Hindi ko alam eh. I'm not the one looking at the affidavit. I only read the affidavit because my name was mentioned. But I'm not the one investigating it. Meanwhile, sir, di ba na-deputize on NBI? Yes, we're asking the NBI to help us and get to the bottom of it. And we're getting information one by one. Paano po magiging proseso nun after NBI? Yeah, we're validating first the identities. Okay. Siyempre, dapat alam natin kung sino-sino itong mga tao. Kasi the 18 Marines were supposed to be for parang political effect. But not all of them are Marines or not all of them are in the active service. And many of them were dishonorably discharged. Alam na namin yun as far as we're concerned now. Na marami ron discharged and there's many of them even have had murder cases. Ilan yun? May murder. I think 6 of them. Oh. So, sa 18, walang masasabi kumbaga legit or... Hindi ko alam. I cannot. Sa sinasabi ko lang, may mga findings kami. Tipping point. You're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. He's creating a tipping point. Para po kay favor a local party or a state party? Local yan. I think we know who's behind it, but we have to prove it so we're not alleging anything now. Sir, yung statement niyo po kanina, sir, saying hindi po compromise yung impartiality ng ombudsman. Hindi. I'm not personally looking into that. I'm allowing the people in the ombudsman's office to look at it for themselves. Pare-pareho kami abogado. We just studied the same principles. That an affidavit is supposed to be based on personal knowledge. Kaya tama yung ginawa ni Sarah nung mag-announce siya as president. Kasi siya na lang yung boses na kumokontra sa malaking pagnanakaw dito sa ating gobyerno ngayon. Ngayon ako ay lumalabas dito dahil obligasyon po natin na kahit ano ang kulay natin. Dahil sa totoo lang po, wala namang sumusuporta sa akin. Although makikita nyo ngayon, naka-align ko yung mga Sara Duterte. Kasi kami lang naman ang lumalaban. Kasi yung mga makakaliwa, mga pink, mga dilawan, tumanggapin pala ng pera, mga walang iya! Kaya pala tahimik tong mga to Noong unang naglalabas ako ng mga issue sa Comelec, kayo pa ang mga kasama ko Lahat ng mga aktibidad po, nag-iimbita sa akin. Kaya nandito rin ako, naiimbitahan ako. Sumasama po ako. Dahil wala akong pinagkakautangan. Wala akong utang na loob. Wala akong alignment. Ang alignment ko lang katotohanan at tama. Kaya nag-a-attend ako parate. Para matigil ang kasamaan at pagnanakaw sa ating bansa. Pero na-obserbahan ko parang, bakit yung kabilang side walang masyadong activity? Walang activity masyado. Napapadalas tuloy, napapansin nila, bakit Harold parang dito ka sa opposition na sasama parate? Sila lang yung may activity na laban sa gobyerno. Yung mga ibang partido, wala nang activity na laban sa gobyerno. Dahil bayad silang lahat! Ngayon po, may pagkakataon po tayo na ipagpatuloy ang laban. Kapag tayo po ay tahimik, deserve natin na mag-govern tayo ng mga kasamaan, hindi ba? At ganun din actually kapag refuse natin na mamuno, deserve natin
na mag-govern tayo ng mga mas bobo, ng mga kurap at magnanakaw sa ating bansa. Kaya mahalaga na tayo ay magsalita, na mag-participate at i-take up natin yung responsibility na pamunuan ng tama ang ating bansa. Kaya tama yung ginawa ni Sarah nung mag-announce siya as president. Kasi siya na lang yung boses na kumokontra sa malaking pagnanakaw dito sa ating gobyerno ngayon.